Naku, ito na! Ang tensyon sa pagitan ng China at Japan umabot na sa pinakamataas na level na posibleng sumabog anumang oras. Hindi na ito yung diplomatikong usapan lang na nakikita nyo sa balita. Ito ay nakakabahala na. Isipin nyo, ang Japan na kilala natin sa pagiging kalmado at magalang, ngayon ay naglabas na ng pangil. Ang kanilang liderato, matigas ang paninindigan, walang yuyuko, walang aatras. Ang mga missile ng Japan na matagal nang tinatago, ngayon ay inihanda na. Ang kanilang mga submarine na kinatatakutan ng China, nakapwesto na din sa ilalim ng karagatan. Pero hindi papatalo ang China. Naglabas din sila ng bagong sandata, isang missile na kayang abutin ang Japan sa bilis na Mach 7. Ano ito? Samantala, ang Estados Unidos pumasok na sa eksena. Si Donald Trump kumilos na at tumawag sa mga lider, habang ang isang dambuhalang US aircraft carrier ay pumasok na mismo sa teritoryo ng China. Pinapasok na ang China. Ito na ba ang simula ng giyera sa Pasipiko? Tara, panoorin natin. Mga kahistoryador, alam nyo ba na sa kultura ng mga Hapon, ang pagyuko o bowing ay tanda ng respeto at minsan pagsuko? Pero sa pagkakataong ito, ang mensahe ng Japan ay malinaw: hindi kami yuyuko. Sa kultura ng Asya, ang hindi pagyuko ay tanda ng paglaban. Tanda ito na hindi ka magpapasako. Ayon sa mga reports, nag-vow o nangako ang kampo ni Takaichi na i-maximize ang interes ng Japan. Oo, sinabi nilang through dialogue o pakikipag-usap, pero iba ang tono ngayon. Ang pakikipag-usap ng Japan ay hindi na nakikiusap, kundi nakikipagnegosasyon habang nakahawak sa kanilang mga sandata. At ang China, hindi nila ito nagustuhan. Agad silang rumesba. Sinabi ng mga analyst na ipagpapatuloy ng China ang kanilang pamilyar na kampanya, ang panggigipit, ang black propaganda at ang pananakot laban sa administrasyon ng Japan. Yes, diyan magaling ang China. Pero hindi natinag dito ang Tokyo. Sa katunayan, lalo pa silang tumapang. May kumalat na liham sa United Nations, isang sulat galing sa China na pilit dinidiin ang Japan. Pero ano ang ginawa ng Japan? Japan fires back. Sinagot nila ito at tinawag na unsubstantiated o walang pasihan. Ito ay isang diplomatikong sampal sa mukha ng China. Sa mundo ng diplomasya, ang ganitong sagutan ay hudyat na wala ng preno ang banggaan. Alam nyo ba kung bakit confident ang Japan na sumagot ng ganito katindi? Dahil sa likod ng mga kurtina, matagal na silang naghahanda. Ang kanilang missile plan ay tinawag na dangerous o mapanganib ng ibang mga bansa. Bakit? Dahil ang Japan ngayon ay hindi na lang pandepensa. May kakayahan na silang tumira pabalik. Ayon sa South China Morning Post, mismong ang People's Liberation Army o PLA ng China ay worry o kinakabahan sa lakas ng Japanese submarines at missiles. Ito ang detalyeng hindi masyadong nababalita sa mainstream media, pero kailangan nyong malaman. Ang mga submarino ng Japan ay itinuturing na best in class pagdating sa stealth o pagiging hindi nakikita sa radar at sonar. Ang kanilang teknolohiya, lalo na ang paggamit ng lithium-ion batteries sa kanilang mga submarine, ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang manatili sa ilalim ng dagat ng mas matagal at mas tahimik kaysa sa mga submarino ng China. Isipin nyo na lang, para silang mga ninja sa ilalim ng karagatan. Hindi mo alam na nandoon na pala sila, nakatutok sa mga barkong pandigma ng kalaban. Kaya naman pala nanginginig ang mga general ng China. Alam nila na kung magkaroon ng engkwentro sa karagatan, ang mga barko ng China ay posibleng maging sitting ducks o madaling target ng mga Japanese submarines.
na hindi nila ma-detect. At hindi lang yan, ang missile capability ng Japan ay na-upgrade na. Ang plano nilang magkaroon ng counter-strike capability ay nangangahulugan na kung tinitira sila ng China, kaya nilang magpadala ng missile diretso sa mga base militar sa loob mismo ng China. Dati, bawal ito sa konstitusyon nila. Pero ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Handa nang pumalag ang mga Hapon. Samantala, dahil sa takot at galit ng China sa pag-upgrade ng Japan, inilabas nila ang kanilang alas, ang tinatawag nilang Flying Halberd. Ayon sa reports, ang missile na ito ay nagdulot ng regional panic o takot sa buong Asya. Bakit? Kasi kapag ganito kabilis ang sandata mo, mahirap itong harangin ng mga ordinaryong radar at defense systems. Ang tawag dito ay hypersonic. Ito ang ipinagmamalaki ng China ngayon. Para sa mga hindi pamilyar, ang Mach 1 ay speed of sound. Ang Mach 7 ay 7 beses na mas mabilis sa tunog. Oo, aminin man natin at sa hindi, may ganon ang China. Ito ang tinatawag na deterrence sa military terms. Pero sa totoo lang, ito ay blackmail. Tinatakot nila ang Japan gamit ang isang sandata na halos imposibleng harangin. Mga kahistoryador, ang Japan nagpapalakas ng submarine at defense missiles. Ang China naglalabas ng hypersonic weapons. Ang tanong, sino ang unang kakabahan? Sino ang unang pipikit? Samantala, ang Estados Unidos naman ay kumilos na rin. Ayon sa mga ulat, si Donald Trump ay tumawag na sa mga leaders ng Japan at China. Alam naman natin ang estilo ni Trump, America First, pero hindi siya papayag na magbukang mahina ang Amerika. Ang kanyang pakikialam ay senyales na ang Amerika ay nagbabantay. Ang tawag na ito ay pwedeng warning sa China o pwedeng assurance sa Japan na huwag kayong matakot, nasa likod nyo kami. At hindi lang tawag sa telepono ang ginawa ng Amerika. Ito ang pinakamatindi. Isang US aircraft carrier ang pumasok sa disputed zone na may lawak na 1.38 million square miles. Isipin nyo kung gaano kalaki ang area na yan. Yan ay teritoryo na inaangkin ng China. Pero pumasok ang pinakamalaking barkong pandigma ng Amerika. Dahil dito, agad na nag-issue ng warning ang China. Umalma sila. Galit na galit ang Beijing. Para sa kanila, ito ay trespassing. Ito ay pambabastos sa kanilang soberanya. Pero para sa US at Japan, ito ay freedom of navigation. Ito ay pagpapakita na ang karagatan ay para sa lahat at hindi pwedeng angkinin ng iisang bansa lang. Ang pagpasok ng US carrier ay hindi maliit na bagay. Ang isang carrier strike group ay may dalang dose-dose ng fighter jets, destroyers at submarines. Mas malakas pa ang firepower ng isang US carrier group kaysa sa buong Air Force ng ibang maliliit na bansa. Ang pagparada nito sa harap ng bakuran ng China ay isang malinaw na hamon. Mga kahistoryador, isang maling galaw lang, isang maling pindot ng missile, isang banggaan ng barko sa dagat, pwede itong mag-ignite ng apoy na kakain sa buong Asya. At damay tayong lahat dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil ang Japan ang ating kapitbahay. Ang China ay nasa bakuran din natin. Ang galaw ng isa ay ramdam ng lahat. Ang World War I ay nagsimula sa isang balala. Ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng Japan at China ay lalong lumala. Ang liderato ni Takaichi at ang matigas na paninindigan ng Japan ay nagsisilbing mitsa. Kung susuriin natin ang takbo ng utak ng China, sanay sila na ang mga bansa sa Asya ay natatakot sa kanila. Sanay sila na kapag nagpakita sila ng barko, aatras na ang iba. Pero nagulat sila sa Japan. Ang pagkabahala ng PLA
sa Japanese submarines ay isang napakalaking bagay. Ibig sabihin nito, aminado ang China na sa teknolohikal na aspeto, hindi sila nakakasiguro na mananalo sila ng madalian laban sa Japan. Ang China ay maraming barko, maraming tao, pero ang Japan ay quality over quantity. Pulido, matibay at high-tech ang kanilang kagamitan. Isipin nyo ang senaryo, lumipad ang Flying Halberd ng China, mabilis, Mach 7. Pero bago pa man ito tumama, nakakawala na ang mga torpedo ng Japanese submarines na kanina pa pala nakaabang sa ilalim ng mga Chinese aircraft carriers. Habang nasa ere ang mga missiles, nagkakaroon na ng dogfight sa himpapawid at biglang papasok ang US carrier group galing sa Pacific para i-intercept ang mga Chinese jets. Ito ang senaryo na pilit iniiwasan ng mundo, pero ito rin ang senaryo na pinaghahandaan ng bawat militar ngayon. Ang involvement ni Trump ay nagdadagdag ng unpredictability o kawalan ng katiyakan. Ang presensya ng Amerika ay nagbibigay ng lakas ng loob sa Japan na lalo pang tumigas laban sa China. Balikan natin ang sinabi ng Japan, maximize interest through dialogue. Sa lengguwahe ng militar, ang dialogue ay mas epektibo kung may nakatutok kang baril sa ulo ng kausap mo. Ito ang tinatawag na peace through strength. Gusto ng Japan ng kapayapaan, pero sa paraang hindi sila maaapi at handa silang pumatay at mamatay para sa prinsipyong yan. Nakita nyo ba kung paano binalasa ng Japan ang kanilang estratehiya? Dati, puro self-defense forces lang. Ngayon, offensive na ang usapan. Ang pagbili nila ng mga Tomahawk missiles galing US, ang pagdevelop nila ng sarili nilang long-range missiles, lahat yan ay paghahanda. Hindi ka bibili ng baril kung wala kang balak gamitin ito kapag kinakailangan. At ang China naman, ang kanilang unsubstantiated letter sa UN ay patunay na nauubusan na sila ng diplomatikong opsyon. Kapag ang isang bansa ay nagsimula ng mag-ingay sa media at magpadala ng mga walang basehang akusasyon, senyales yan ng desperasyon. Naiinis sila dahil hindi nila makontrol ang Japan. Dapat bang kabahan ang China? Ang sagot ay oo, malaking oo. Dahil sa kasaysayan, alam ng China ang kakayahan ng Japan. Noong World War II, nakita ng buong mundo kung paano makipaglaban ang mga Hapon. Walang atrasan, banzai kung banzai. At ngayon, isipin nyo ang disiplinang iyon na hinaluan ng pinakamodernong teknolohiya sa mundo. Iyon ang kinakaharap ng China ngayon. Hindi ito basta-basta. Sa tingin nyo mga kahistoryador, hanggang saan ang tapang ng China? Kakayanin kaya na bulihin ng China ng ganun-ganun lang? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panonood.